and now and to the world. Maraming salamat po dun sa ating mga patuloy na nanonood sa atin. Yes. Mula sa iba't ibang bansa, lalo na dahil sa ating Facebook Live. Thank you so much for always watching us. Yes, at syempre open na open sila for their comments. Correct. Oo, doon sa mga gusto magkomento. Magtanong, oo, may mga tanong kay attorney. Correct. At ito pa rin ang ating programa, ang Legal Minds! At kami po ang inyong mga kasama. Ako po si Bien Dacles. At sa ngalan ni Denny Santenor Jr., ako naman Sheila Edubas. Ayan na. O, Ayun. ito na. Ayan na. Maganda ang usapan natin ngayon. Ipapakilala na natin ang ating mga kasama for today. Siyempre, ang ating nag-iisang attorney pogi, si Attorney Mon Tolentino. Yun, no? Kailangan ganun talaga yung pag Hello, good day sa lahat ng mga listeners natin, mga televiewers and followers sa Legal Mind. Ayan. Hello po. Naku, lalo na yung mga nag-aantay talaga sa atin sa Facebook, mga kinikilig niyan ngayon. Oo, exciting na exciting ngayong topic natin. Talagang nadaming makaka-relate. Oo, at isa ko dyan. Isa rin kami dyan. Maraming Pinoy. Oo, lalo na yung nandito sa Metro Manila. Unlike dito sa provinces kasi, they have their own lands. Mas cheaper, unlike dito sa Metro. Lalo na sa may bandang Makati, di ba? Correct. Kasi dito, karamihan naman kasi Small sa mga spaces nagtatrabaho dito sa Maynila kasi mga taga-probinsya. Oo, yeah. And usually, ang nagiging bottom line, ang last option nila is to rent a house. Yes. So, na malapit sa trabaho. Correct. At yan nga, ito, napahapyawan na natin ang ating pag-uusapan ngayong araw na ito, Sheila. Yes, ang ating hashtag HQOTD for today ay about sa pagrerenta ng bahay. Hindi lang bahay, may mga rooms. Apartment, Yes, unit, so, condo, wow, social. may nirerenta ba na lupa? Meron din ano? Ay hindi, rent to own pala yun pag lupa. Pag lupa. May alam ko meron. Lease. Meron rin. Nililease din Yung may mga business. Yes. Ayun. Anyways, ang ating isa sa mga nagreklamo sa atin, nagreklamo talaga. Nagpadala ng kanilang question. Yan. HQOTD. Yes. Hugot question of the day. Ayan, makailang beses na po kaming nagpapalipat-lipat ng bahay dahil wala po kaming kakayahan na bumili ng sarili naming bahay. At sa bawat bahay na nirerentahan po namin, parang lagi po kaming nadadaya at hindi po kami tumatagal. Madalas po hindi tama ang singil sa amin o kaya naman po ay naniningil sila agad kahit hindi pa naman due date sa renta. Maaari niyo po bang ipaliwanag sa amin kung paano po ba dapat kami itrato kaming mga nagrerenta? Meron po bang batas para dito? Ayan. Totoo yan. Relate ako. Yung pinag-uusapan natin, upa. Rent, upa. Yes, oo. In Tagalog kasi yung upa sa Cebuano, bastos yan. Ay, talaga ba? Wala kang idea. Ano yun? Upa? O basta. Upa sa Cebuano? Basta upa. Hindi ko alam yan, ah. Basta yan, alam ng mga Bisaya. Hindi ko alam yun. So, Hindi ko rin alam upa, yun. Iba rent. yung alam ko ba? When say rent kasi, ang ibig sabihin, pag for example, you enter into a contract of rent, ang ibig sabihin, in-acknowledge mo na hindi ikaw ang may-ari ng lupa. Hindi ikaw ang may-ari ng bahay. Kung hindi, may iba, may landlord. So yun ang epekto pag umuupa ka ng isang bahay, kwarto, lupa, basta umuupa ka, ang ibig sabihin, inaamin mo na hindi ikaw ang owner ng property. Ayan. Ang ibig sabihin doon, kahit ilang taon ka nang umuupa sa bahay na yan, sa lupa na yan, it will not be ripened into ownership. Unless rent to own siya, attorney. Unless rent to own. Ayan, But oo. kung upa lang, it will not be ripened into ownership. Ibig sabihin doon, kahit 50 years ka nang umuupa doon, nag-rent ka lang, it means you surrender yourself sa landlord. Clear ha? You surrender yourself to the landlord na hindi ikaw ang owner ng property na yan, umuupa ka lang. That's why kailangan natin klaruhin yan kasi may iba kasi na 50 years na kaming umuupa dito. Correct. Kahit na 50 years, kahit na 100 years, it will not be ripened into ownership. Kumbaga, hindi nag-level yes. up ang karapatan mo. Oh yes, kasi nagbabayad ka lang for the possession over the property. Temporary po. We say possession, we say rent kasi temporary. And pangalawa, possession lang kasi ang marami kasi concept ng property. May concept of ownership, may concept with respect sa possession. Kasi possession, right to possess and enjoy the property. Yun lang ang binayaran mo sa upa. Ayun. Right to possess and enjoy the property. Tawin natin yan. Hindi kasama doon ang ownership. Kasi pag ownership, you have now the right to dispose the property. Wala kang ganon. Ang sa'yo, Hindi mo pwede benta, ha? right to enjoy lang and to possess the property. Yun lang yan.
Sa batas natin ngayon, may tinatawag tayong rent control law. Rent control. Ang ibig sabihin ng rent control law, may limitation ang right ng isang landlord. Kailangan kasi i-limit ang right ng landlord kasi kung hindi, aabusuhin. Correct. And pangalawa, kailangan natin na batas na yan kasi maraming mga Pilipino na umuupa ng bahay. Daming mga Pilipino na walang bahay, umuupa lang. Majority ata, Oh attorney. yes, majority. That's why kailangan ng legal protection sa kanila. Oo. Laro natin yan, okay. When say rent control law is only applicable sa mga residential properties. Okay. When say residential, bahay mo yan, inuupahan mo for your, doon ka natutulog, doon ka nagbabahay. Nagbabahay ba? Nagluluto, Oh, ginagawa yun. mo. So, hindi kasama yung rent control law, yung mga commercial and industrial. Ang kasama lang dito, yung mga properties na ginagamit mo as for residential purposes. Oo. Bahay Okay. talaga. Then, pangalawa, yung rent mo basta within Metro Manila, 10,000 pesos and below. Outside Metro Manila, 5,000 pesos and Teka, below. attorney, ano yan? Depende ba yan sa space? Sa kasi laki? 10,000? may iba Baka nasa meron 3,000 15,000, lang. ha? Oh, yes. Ang bayad 10,000 pesos per 15,000. unit. Per unit. For example, kwarto. Per person and per unit. Are we talking about maximum or minimum na 10K? Yun ang tinatawag na maximum. Maximum is 10,000. Pag 10,000 below, covered ka ng rent control law. Pag more than 10,000 ang rent mo, hindi ka na covered sa rent control law. Ay, ganun? Okay. Kasi pag rent control law, Huwag ka na bibili ng mas mataas. okay. So, pag Bakit? umupa kayo, kailangan 10,000 below para covered ka sa rent control law. Ano ba ang nakasaad sa rent control Yan, law? ayun, Very sige. clear yan. Kailangan sa may limitation sa increase. Okay. Not more than 7% per annum. Tumataas ba ang renta per dapat? Dapat talaga tumataas ang renta. Yearly? Depende sa usapan ninyo. Pero attorney, Okay. parang the last time, it's like 5% lang. Bakit ngayon 7%? May amendment ang batas. Sakit naman nun. So not more than Malaki pa rin yun. not more than 7% per annum. Okay, so pwedeng mas mababa Or doon. bababa. So it means pag outside ka na sa rent control law, for example, yung upa mo 15,000, bahala lang si landlord kung magkano i-rent niya. I-increase. Ay, I-increase niya. Kahit mag-increase siya ng 20%, okay lang okay yun. lang. Ay, grabe Oh, naman. pero pag 10,000 below, may limitation. 7% per annum. Then may batas na only 1 month advance and 2 months deposit. Di ba pag pasok ka, only 1 Bakit month nasobrahan ba ng advance singil yun sa'yo? and 2 months deposit. Teka, attorney, ako 2 months advance, 2 months deposit. Ang batas very clear. Nagamit. 1 month Pero magkano advance, ba yung sa'yo? Nasa 10K? Eight. More than? covered ka. Covered ka. Ano pwede niyong gawin, Okay. attorney? Basta, 1 month advance Okay. and 2 months Months deposit. deposit. Ano bang gagawin itong 1 month advance and 2 months deposit? Pwede yun ang maximum. So, pwede yung landlord, o sige, wala ng deposit, wala ng advance, pwede din. Pwede Basta rin. ang maximum, 1 month advance, 2 months deposit. Saan ako makakita nun, attorney? Itong 1 month advance and 2 months deposit, ito yung gagamitin kung may sira yung May bahay pag repairs. umalis ka na. Ah, Hindi ka nagbabayad ng upa mo, doon ibawas. Pero pag gusto ko nang umalis, kailangan isole yon plus interest. Kasi, di ba, i-deposit niyo sa bangko? O magkano ang interest sa bangko? 75% per annum. So, kailangan yung rent, yung deposit mo, yan yung deposit mo at saka advance mo, kailangan mas mataas konti. At least, magkano ba sa bangko? 0.75% per annum. That's why dagdagan konti. So, magkano yung 0.75% per annum? So, maliit lang yan. Mga 5 piso, 2 piso. Parang ganon. Pero interest pa rin yun, Oh, attorney. interest pa yun. Oo. Kailangan isole yan. Pero doon i-charge yung bayad sa tubig, bayad sa kuryente, yung hindi mo nabayaran. Oh, yun lang. Basta kung ano yung matira muna, attorney, Oh, yeah. saka maglalagay tayo ng Yes. interest. Eh, paano pag katulad nung kanya, sinobrahan, Oo, okay lang attorney. yun? Or pwede ka mag-demand dun sa Pwede landlord? magdemanda. Okay. Pwede ka magdemanda. Andiyan na si attorney. It is a criminal case. Criminal case. Naku, mabigat. Criminal case, ha? Takutin mo na yung landlord, balik mo sa akin yung 1 month. May penalty Grabe, na 25,000 to 50,000 pesos Kikita plus ka. up to 6 months imprisonment. 6 months 6 imprisonment. months. Oh, yun yan, ha? Tagal din yun, ha? May 25,000 ka pa. Pero ito, attorney, sige, bago natin ituloy, attorney, even if meron silang may kontrata,
Any contract, yung sinabi ko, any Yes, contract is that is in violation in of the law is violation, null and void. correct. Oo, so Diba? null and void yun. Shucks! So, ibig shucks talaga. Okay. Oh, pwede ka. Pero kailangan natin, kailangan i-advise sa lahat ng ating mga kababayan na kailangan kung umuupa ka ng bahay, it should be in writing. So may receipt and may... It should be in writing. Bakit may writing? Actually, hindi siya mandatory. But for your protection, it should be in writing. Bakit? Kasi pag walang in writing, anytime pwede kang paalisin ng amo o ng landlord mo. Oo, tsaka pwede Diba? kang i-deny. Kasi first, pwede kang i-deny. Pangalawa, walang term. Unless pag 1-year contract, 1 year, hindi ka pwedeng paalisin. Ha? Basta kumpletuhin mo lang yung lahat ng condition doon, hindi ka pwedeng paalisin. Pero pag walang contract, monthly lang. After next month, alis ka na, pwede. Depende kung kailan ka nila gusto Oh, alisin. next month, alis ka na dyan. O, pwede yan. Kasi first, wala kayong kontrata. Yung contract nyo, pag nagbabayad ka ng monthly, ibig sabihin, yung contract nyo, monthly din. Example, 8,000 pesos a month. Pag 8,000 pesos a month, wala kayong kontrata, it means monthly ang contract niyo. After 8,000, nagbayad ka ng 8,000, next month, pwede ka na palayasin. Paano kung ayaw magbigay ng ano? Ano? Kasi di ba may mga landlord na, huwag na tayong sulat-sulat pag ganyan-ganyan. Basta Oo, okay na yan. Pag wala nga sulat-sulat, pwede naman wala, but walang protection ang umuupa. Yung leasing. O, walang protection. So, I suggest you demand for a written contract and it should be notarized. Another, bawal ang subleasing. 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 Except pag pumapayag yung landlord. So, for example, si Bier, umuupa ng bahay, 8,000. Eh, may sobrang isang kwarto. May sobrang isang kwarto. Pinaupahan niya, 4,000 bed spacer. Tatlo. Kumikita pa siya. Ha? So, 4,000 times 3, plus 12,000. Naku, Kumikita bawal pa pala. siya. Ay, attorney, maraming ganyan. Maraming ganyan pag mga college. Correct. Oh, Lalo na dito sa Maynila. Yun ang tinatawag na subleasing. Subleasing. Bawal yun, except pag pumapayag si Pumayag. landlord in writing. In writing. In So, writing kailangan din. merong Kailangan ebidensya. Oo. Naku. Kailangan pumapayag si landlord in writing. Pag hindi pumapayag, bawal yun. Pwede kang palayasin ni drug lord. Ni drug lord. Landlord. 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 Okay. Please don't forget na si landlord, or sabi ko drug lord, sorry yun. Landlord ha. Si landlord, hindi ka pwedeng palayasin basta-basta. Kailangan may court order. Kung ayaw kang umalis doon, hindi ka pwedeng bigla na lang Itatapon yung gamit mo sa labas. Kahit iyong hindi ka na nagbabayad? Kahit na, it should be, kailangan may court order. Oh, That may is request. one of your human rights. Hindi ka pwede, kasi hindi ka nagbabayad, layas, yung mga gamit mo, layas yan, hindi ganon. Kasi yung una, humiliation yun. Oh, yes. Siyempre. First humiliation, bawal yan. Kailangan may court order. Anong tawag sa court order na nire-release? Yun yung tinatawag na mag-file ka ng ejectment case. Ejectment Ejectment case. So, kailangan may court order. But ano yung mga basis for eviction? Hindi siya eviction ng mga Big Brother. Eviction ba yan? Yung mga eviction na May pinag-uusapan nomination natin, pwedeng i-evict ka ng isang drug lord pero kailangan may court order. Ano yung basihan ng court order? First, subleasing. Di ba bawal ang Bawal. subleasing? Oo. 8,000 ang rental mo, pinaupahan mo yung isang kwarto, tatlo, Wow, may 4,000 kumikita ka ba kumikita yan? ka ba? Bawal yan, ha? Okay. Except Okay. pag papayag si Si landlord. Okay. Pangalawa, for example, hindi ka na nagbabayad ng more than 3 months. More than 3 months. Pag hindi ka nagbabayad ng more than 3 months, pwede ka nang idemanda ni landlord na palisin ka na kasi 3 months hindi ka nagbabayad. Paano kung may rason siya kung ba't hindi siya makapagbayad? Wala yung reason. Basta 3 months. Regardless. Regardless. Okay, So, ano. Pero what if si landlord ayaw niyang tanggapin ang bayad mo? Kasi pinagtripan ka lang. Oo nga. For example, nagbayad ka ngayon 8,000. Next month, 8,000 na lola. Hindi mo, Nag-away kayo. ayaw niya Ano siya tanggapin. sa'yo? Ayaw niya tanggapin. Hindi. Kasi sabi ng batas, after 3 months, pwede ka na palayasin. So, hindi ko tanggapin yung bayad mo. Pinadya, oo. Diba? Oo So, nga, anong no? gagawin mo? Consignation. Ano ba ibig sabihin ng consignation? Yung bayad mo. Kung ayaw tanggapin ni landlord, anong gagawin mo sa pangbayad? Doon mo i-deposit sa court. Pwede sa korte, magtanong ka lang doon paano yung consignation. Pangalawa, pwede sa barangay captain, humingi ka lang ng resibo, para hindi makalimutan. Oo, baka kung saan mapunta. Okay? Pangatlo, sa mga treasurer, sa mga city hall, mga ganon. So, pwede ka, doon mo i-deposit. So, kung sabihin na, hindi ka nagbabayad, hindi nagbabayad ako.
nandun sa court, kunin mo lang doon. Oh, At gano'n. may resibo pa. Paano Kasi- yung parang ipon siya sa court? Oh, yes, kasi ang iba kasi, hindi na tinatanggap ang bayad. Kasi after 3 months, pwede ka nang palayasin. Gusto nilang palayasin yung ano, yung Oh. receipt. So yun ang batas about sa rent control law. But outside rent control law, pwede after 1 month, pwede ka nang palayasin kung hindi ka nang babayad. So yun ang maganda sa rent control law kasi may protection. Correct, oo. Rent control law, 10 months, 10,000 pesos below. At least 3 months ka hindi nagbabayad. Pero pag ordinary lease contract, pwedeng 1 month lang, pwede ka nang palayasin. Okay. Pero pag under rent control law, 3 months. Okay, another. For example, gagamitin ni landlord yung bahay mo, yung kwarto mong pinaupahan. Pwede rin. Pero kailangan, pwede ka nang palayasin kung gagamitin niya. Pero may kondisyon. Kailangan expired na yung contract mo. Pangalawa, bibigyan ka ng notice na gagamitin niya at least 3 months. At least 3. May preparation Hindi period. pwedeng Oo. 1 month. Then, kung sasabihin ni landlord na gagamitin niya, tapos hindi pala, pinaupa pala niya sa Sa iba, iba. bawal yan. Kasi kung palayasin ka ni landlord kasi ang reason niya gagamitin niyang lupa o ang bahay, may 1-year ban siya na hindi niya pwedeng ipaupa sa iba. Ganun pala yun. May 1-year ban. So 1 year, bawal niyang ipaupa sa iba kasi sabi niya sa'yo na gagamitin niya tapos hindi pala. 1-year ban. So bawal yan. Another, kung for example, yung may yung munisipyo, sabi ng City Hall or munisipyo na kailangan i-review at i-renovate yung bahay kasi luma na. So pwede ka din palayasin. Pero may kondisyon. Pag tapos na yung renovation, ikaw na umuo pa dyan, may tinatawag kang right of first refusal. Ano ba yung right of first refusal? Ibig sabihin doon, pag maganda na yung bahay, ikaw yung kailangang unang alokin. Kung ayaw mo, doon pa lang niya pwede i-alok sa iba. Nako, Paano yun, Oo. Atty. Nag-violate Kunwari, dyan, Oo. isang house lang siya, tapos nung nirenovate, naging 2 rooms na siya. Oh, So, yes. ikaw yung right na pumili nung gusto mong room dun sa dalawa. You have the right to choose kung ano mas Yes. maganda. Ang tinatawag doon, right of first refusal. Okay. But yung right of first refusal, pag renovate lang, pag complete talaga na giniba yung bahay, tapos yung may Nagtayo bagong ng building, bago. hindi kasama yung right of first refusal. O hindi kasama yun. Another, may tinatawag na expiration. Pag expired na yung contract niyo, pwede ka nang palayasin. But yung palayasin na sinasabi ko, pwedeng voluntary. For example, Pedro, pwede ka nang umalis dyan kasi tapos na yung kontrata natin. Pag ayaw ni Pedro umalis, hindi din pwedeng palayasin ni owner. Kailangan may court order. Oh, yun ang ibig sabihin doon. Another, pag may upa na pinag-usapan, kailangan respetuhin ang upa or yung lease kahit na ibibenta yung bahay. For example, si Bien, umupa ng bahay doon. Yung may-ari ng bahay, binibenta niya sa akin sa yung bahay. Correct. Hindi kita pwedeng palayasin kasi may contract eh. Hanggat hindi pa tapos. Hanggat hindi pa tapos, I have to respect the contract of lease. So yun ang maganda sa rent control law kasi may mga protections. But kung outside rent control law, wala nang protection. Kahit na 10% increase, 20% increase per year, Walang walang problema. limitation. Kahit 1 month ka lang hindi nagbabayad, pwede ka nang palayasin, pwede rin. Pwede yan. Pero pag sa rent control law, at least 3 months. But when we say palayasin, hindi siya literally na palayasin. Kailangan may court order, galing sa court on the basis sa mga grounds na sinasabi ng batas. Pero in cases, attorney, na kunwari talagang hindi niya kayang magbayad, sabihin natin nag 3 months na, hindi pa siya nagbabayad ng renta niya, may karapatan ba yung nagpaparenta or si landlord na ibenta yung mga gamit nung nagre-renta? Ay, hindi ganoon. Hindi ganoon. So for example, hindi sila nagbabayad ng 3 months. So in that case, pwede na Eject na siya. mag-file na ng ejectment, tapos yung utang niya, August matagal yung ejectment, yung utang niya, i-charge yung security, mga advances. So, Pero doon hindi i-charge. pwedeng properties. Hindi pwedeng properties. properties. Hindi Ay, yung pwede. pagpasok, attorney, kahit sabi mo, property ko naman to, bakit hindi ako pwedeng pumasok sa pinaparenta ko sa'yo? Okay. Yung landlord, bawal papasok sa mga unit. Bawal sila. Kahit na siya yung owner, siya yung owner, but hindi siya ang possessor. Ang possessor ng property, ang may right sa possession ng property, yung umuupa. So kahit na ikaw yung owner, wala kang karapatan sa possession kasi binenta mo na ang possession through lease. Attorney, Oh, paano diba? kunwari, Oo nga. nagrenta ako, tapos gusto kong baguhin yung lugar, yung positioning ng mga, like, yung walls Parang i-renovate mo siya on your Pwede, own. walang problema yan. Basta may Hindi. consent. Basta may consent. Basta may consent. So, that's why kailangan nakalagay sa contract. Oo. Kailangan nakalagay sa contract. In fact, yung mga renovation mo, depende yan kung
i-charge ba yan sa upa or hindi. Depende sa agreement yan. Ito, attorney, maisingit ko lang yung tungkol dun sa subleasing. Kasi ngayon, lalo na dito sa Metro Manila, nauuso yung mga bibili ng condo, hindi pa siya fully paid, pero pinaparenta nila sa iba. Pwede ba yun, attorney? Pwede yan. Wala problema. Kasi yung condominium kasi, kahit hindi fully paid, yung property of the condominium, na-transfer na yan sa owner. Sa owner. Na-transfer na yan, but under subject sa contract of mortgage. Kasi, parang real estate mortgage yun eh. Parang nagbayad ang bangko. Diba? For example, condo, you pay only 20%. Yung 80%, ang nagbabayad ang bangko. Tapos, ikaw na magbabayad. Nung the rest. For the rest. Parang ganun yun eh. So, okay lang. Pero, pagdating sa pagrerenta ng like apartment unit, yun ang hindi pwede Yung mga magpa-sublease. houses. Yes. Yung subleasing kasi, we say subleasing, kailangan, yung authority ng sublease, kailangan galing sa owner. Sa owner. Kung ikaw yung umupa, bawal ka mag-sublease. Kahit ano pa yan, mabahay man yan. Kahit condominium. For example, may condominium ako, pinaupa ko yung condominium ko. Tapos, 10,000. Tapos, malaking area. So, nagpaupa siya ng mga kasama niya. Kumikita pa siya. Bawal yan. Except pag pumapayag si landlord. Dapat ganun. nag-usapan pa rin talaga sila. ganun. Attorney, matanong ko lang, dito sa rent control law, anong rationale nito kung bakit pagdating ng 10,000 above is hindi na siya Hindi napasok. under nito? Kasi yung rent control law is designed yung rent control law sa mga below poverty. Yung mga middle class below. So, designed to. So, yung mga, it means pag umuupa ka na ng more than 10,000, Mayaman ka na. you're above average. Kaya nyo na. Pag Above average. Hindi naman. hindi ka na kailangan ng proteksyon ng batas. Kasi you're above average. Magkakaya mo na sarili mo. Okay na yun. Pag above average, hindi na yung protection. Kasi yung rent control law is actually designed ito sa mga average up to below. Mga simpleng ayan. mamamayan. Doon sa mga may problema kagaya ko, na meron pang sobrang 1 month. Ito, para doon sa mga gusto magtanong tungkol dito sa tinatawag nating rent control Rent law. control law. Ito na, si attorney, paano ba nila kayo mapupuntahan, attorney? Ay, kung may mga problema kayo sa batas, you can visit po my website sa www.marktolentino.law.com or Facebook page po natin. Pwede kayo mag-like, mag-message. As of now, mayroon na po tayong mga 89,000 followers. Wow! So, biggest yan sa lahat ng lawyers sa buong Pilipinas. You can visit po my website sa Facebook page sa facebook.com/Mark Tolentino Law. Sa landline natin within Metro Manila, pwede kayong tumawag and ask for meeting appointment sa 209-6203. Or mobile number natin, pwede po kayo mag-text, mag-tawag, or mag-Viber sa 0917-329-5353. Ayan. Alright. Dun sa mga may katanungan pa rin, kaugnay pa rin dito sa rent control law, Yes. i-comment nyo lang po dyan or sa iba pang mga problema nyo pagdating sa bata. Pwede kayo mag-send ng inyong mga, kung saan nyo gustong Yes. tulungan kayo mga issue when it comes to legal matters. Pwede yan sa Facebook page namin, DZRH News Television. Basta lagyan nyo lang po ng hashtag HQOTD. Ayan, alright. Isang magandang usapan na naman sa susunod na ating episode, Sheila. Yes. Pero kami muna ang inyong nakasama dito pa rin sa ating programa. Ako po si Vian Daclas. At sa ngalan ni Dennis Centenor Jr., ako naman Sheila Edubas. Hanggang sa susunod po na episode ng Legal Minds!